I could not see Davao go back in shambles. So I insisted on my daughter kasi kaya niya. Kita mong sheriff binugbog. Where can you find Mayor mauling a sheriff in front of everybody on TV? Talagang ano yan si Inday. Be careful with that woman. She can oust even a speaker. She operated in Davao. Babae ito ha. She operated in Davao as mayor. Tira mo nangyari sa Congress. O di, natanggal si... For one simple, maybe, si Bebot naman, he's a close friend of mine. I will support him. Pero siguro, I can also impeach him, referring to me. Para sa atin, wala yan. Maliwala yung politiko. Bakit mo ako impeach? Kaibigan tayo. That's the usual answer. You banter around, but siguro, anak, lalo na ito, bantay kayo dito. Nung narinig yan, Mang si Ka Eric yung naging source natin tungkol dito sa plano nga ng pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte dahil mismo yung mga makakaliwang grupo, mga kongresista, mismong may plano o may balak na patalsikin ang Vice Presidente dahil sa issue doon nga sa paggamit ng 125 million pesos na confidential funds na noong 2022 without congressional authorization. Doon pa, may plano na ang Makabayan Clock. Well, ang aking mensahe dyan sa mga nagpaplano ng impeachment, hello! Kung i-impeach mo ang nagtanggap, bakit hindi nyo i-impeach ang nagbigay? Dahil kung wala naman nagbigay, walang natanggap. Hello! Pero alam nyo, ang mabuting balita, bagamat desidido na ang Kamara, di umano, kasama rin si Speaker Romualdez na isulong itong impeachment na ito para talagang matuldukan na ang mga Duterte, nag-aantay naman daw sila ng basbas kay Presidente. At talaga namang naniniwala ako na kinakailangan ngayon, basagin na ni PBBM ang kanyang katahimikan. Sa kauna-unang pagkakataon, ito po, meron akong aaminin. Nung panahon po ni dating Presidente Duterte, meron din nagnanais na i-impeach si Leni Robredo. At siyempre, alam naman nila na hindi naman susulong yung impeachment na yan kung wala rin basbas ng ulo ng Presidente. Ano naging desisyon ni Presidente Duterte? Bakit nyo i-impeach? Siya ba'y isang banta sa ating administrasyon? Kaya wala pong nangyari dun. Pero nakasulat na po ang impeachment labang kay Leni Robredo, pero ang sagot ni dating Presidente PRRD, para ke? Hindi naman ako natatakot sa kanya. Hindi ko naman siya kinukonsiderang banta. Bakit kinakailangan i-impeach? Hayaan mo siya dyan. Wala naman naniniwala sa kanya eh. At meron nga bang naniwala sa 6 na taon na walang tigil na pagbatikos ni Leni Robredo kay dating Presidente Duterte? Wala. Dahil ngayon, maniwala kayo't hindi, tanggapin o hindi, sang-ayon sa survey, pinakamahal na presidente pa rin ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, yan pong mabuting balita. At least malalaman natin sa pula sa puti ano ngayon ang paninindigan ni PBBM pagdating dito sa impeachment na ito. Ang mga kongresista, alam ko po yan, galing ako dyan eh, hindi yan susuporta sa impeachment na alam nila na tutol ang presidente. Yung aking karanasan, kaming dalawa lang ni Cebu Governor Gwen Garcia kasama si Bambol Tolentino ang nagsulong ng impeachment laban kay Andres Bautista. At kami po ngayon fully vindicated dahil pinananagot ngayon ng mga Amerikano si Andy Bautista para sa money laundering pagtanggap ng suhol galing daw sa Smartmatic. Nandun po siya sa Amerika ngayon, nakaharap sa mga kasong yan. So, noong mga panahon na yun, nanindigan kami ni Gwen. 2 lang kami sa Justice Committee. Ang sabi nga namin, 3 lang tayo na dagdag bawas pa kasi wala palang boto si Bambol Tolentino dahil di siya miyembro ng Justice Committee. Linapastangan kami ni Governor Gwen Garcia ng mga panahon na yun. Tinawag na kung ano-ano mga pangalan, sinunghalan, linait.
pero nanindigan kami, kapit-bisig kami ni BFF Gwen Garcia ko dahil naniwawala kami sa aming paninindigan na maraming pandarayang nangyari nung eleksyon dahilan kung bakit nanalo ang Vice President ng mga panahon na yon. Anong nangyari? Nagsalita ang presidente. Noong mga panahon na yon, sino ang kaalyado ni Andy Bautista? Walang iba kundi ang Majority Floor Leader Rudy Fariñas, naka-eskwela niya. Pero anong nangyari? Nung nagsalita ang presidente, pinarating sa speaker, binaliktad ng plenaryo ang desisyon ng Justice Committee. So, hindi pa po tapos ang boxing. Alam ko, Panginoon ang speaker sa mga kongresista. Pero mga kongresista, tumitingala pa rin sa presidente dahil wala namang speaker na hindi binibigyan ng basbas ng presidente. At yan pong katotohanan. Pinangangalandakan nyo na lumalakas ngayon ang lakas. Hello, kailan ba ho hindi lumakas ang partido ng presidente sa Kamara? Palagi po yan. Ang PDP laban, ang panahon ni dating Presidente Duterte, dadalawa lang ang PDP laban, si Speaker at saka yung isang taga Mindanao na Muslim na kongresista. Pero dahil nga nanalo si Presidente, abay, super majority rin ang PDP laban. Huwag niyong linlangin ang inyong mga sarili na ang inyong lakas ay dahil sa inyong mga sarili, ang inyong lakas dahil sa Presidente.